Okay, so last discussion, ang end natin is moment about a point. Actually, yun, moment of a force about a point. So, extend lang natin ng konti, although halos parehas lang yung principle. No? Sa moment naman of a force about an axis. So, what if yung parang basis naman natin ng ikutan is isang buong linya or axis at hindi lang siya point. So, if you remember, dun sa moment of a point, say dito meron tayong body, i-apply natin ng force F, and then at point O, meron tayong MO, moment at O. Ngayon, kung yung point O na yon is located within an axis AB, pwede natin actually malaman yung moment ng force doon sa axis na yon at hindi lang doon sa may bandang point na O. Okay, as long as si O is within an axis, sabihin na natin yung line of action is, or yung ating axis is AB. So, as long as si O ay nasa AB, pwede nating makuha, okay, yung moment about the axis gamit naman yung moment about the point. So, extension lang talaga siya ng moment about the point. Okay, remember na kung yung moment about a point natin, as you can see dito, yan, moment ni O, moment of force about point O, magkakaroon yan ng tinatawag nating orthogonal components. Orthogonal, dalawang component yun, perpendicular silang dalawa. And as you can see, one of those orthogonal components is along the axis na AB. Okay? Which of course passes through O. Okay. So, yung moment about the axis MAB is actually an orthogonal component ng moment about O. About point O. And as you can see, MAB is actually, ayan ba nakasulat? By definition ng dot product, okay, yung tinatawag nating, discuss natin yan sa dot product, yung kanyang orthogonal component doon sa direction ni AB is just MO cosine alpha. And therefore, yung moment along AB is just moment ni O, moment at O dot AB. Dot lambda, where lambda is in the direction of AB. Ito po yung lambda. And as you can see, MO is actually the moment at O, di ba? Definition natin ng moment about a point is actually the cross product of the directed line segment R from point O papunta dun sa line of action ni force F cross multiplied to the force vector force or force vector itself. So, pwede nating, ito yung formula natin for moment about an axis. Sir, naka-italic dyan. Ibig sabihin ba magnitude lang yan, sir? Nasaan po yung direction niya? Yung direction niya, of course, as you can see, is the same as direction ng lambda or direction ng AB. So, kung gusto mong kunin yung kanyang yung vector form, okay, multiply mo lang sa, or dot product mo lang sa lambda, where lambda is the direction of unit vector AB, or same in the direction of unit vector AB. Actually, ito yung mga, yan yung ibig sabihin ng mga formula natin. Okay, MAB is the moment of the force about a fixed axis AB.
F is the force itself. MO is the moment of F about the point. Okay, nakuha na-discuss natin to last time. Moment about a point. Lambda is the unit vector directed from A towards B or AB. And R is the position vector drawn from O. Mula kay O, papunta kay sa any line of action ni F. To any point on the line of action of force F. Of course, this is only the magnitude. At sabi ko nga, kung gusto mong kunin yung naka-vector form, okay, multiply mo lang yung magnitude doon sa lambda kasi same naman sila ng direction as indicated dun sa figure. These are some of the things to consider kapag kinukuha natin yung moment of a force about an axis. Okay po. A force that is parallel to the moment axis has no moment about the axis. Kung yung force po or component ng force ay parallel doon sa moment axis, wala po siyang moment. Kung yung line of action naman ng force ay ini-intersect yung moment axis, wala ring moment yon. So, kung parallel yung force or yung component ng force, walang moment doon. Okay, kung ma-intersect niya yung line of action ng force, ma-intersect niya yung moment axis, wala ding moment doon kasi walang D or walang moment arm, walang perpendicular distance. Yung moment ng force ay proportional doon sa moment arm. Okay, kung mas mataas yung moment arm, mas malaki yung moment. And then, kapag mas malaki din yung perpendicular force, component ng force na perpendicular doon sa moment, mas malaki din siya. Remember yung point natin, yung moment about a point? Diba, scalar method or geometric method, force times distance. Ganyan na ganyan din dito sa moment of a force about an axis. Okay? Proportional siya sa force, proportional siya dun sa D or the moment arm, perpendicular distance. And lastly, yung direction ng moment natin ay consistent with the direction in which the force would tend to rotate the body. Nakadepende po tayo sa unit vector AB palagi, yung axis mismo. To visualize these four properties, ito, pag nagbubukas tayo ng pinto, imagine magbubuksan natin itong pinto which is hinged dito. Of course, dahil bubuksan natin yan, gusto natin yung pinto na mag-rotate doon sa z-axis. Dito siya iikot, di ba? Siyempre, hindi mo naman pwedeng iikot kasi nandyan yung hinge. Hindi mo naman siya pwedeng iikot sa x-axis at y-axis kasi nandito yung hinge. So, dyan lamang siya sa z direction, iikot. Okay? So, kung mag-apply tayo ng force dito sa may doorknob, dun sa handle, okay, ang magpapagalaw lang doon sa anong meron? May nag-message? Ba't may tumunog? Nag-raise ng hand. Ano yun? Sino na nag-raise ng hand? Papansin. Joke lang. Balik ako ah. Sorry. Okay. Yung component lamang na makapagpapagalaw dun sa knob para mag-rotate siya dun sa hinge axis or dun sa axis, z-axis is yung Py. No, kahit anong force or kahit anong component ng force meron ka dito sa direction ni Z at saka ni X, hindi niya yun mapapagalaw or mayro-rotate yung door, yung pinto, along the z-axis. Okay, ang makakapagpagalaw lang or makakapagpa-rotate lang dun sa pinto is yung
component na force along the y-axis. Okay? Itong px, walang moment kasi yung line of action niya intersects the axis. Okay? Which is yung number 2 consideration natin yan. Ito. Okay? Pangalawa, 'di ba? Kapag walang moment arm, walang moment. Kasi nga m equals F times D. So kung D equals 0, walang moment itong X component ng force. Okay? Kasi nga pag in-extend natin yung line of action ng force, it will intersect the moment axis. Yung PZ naman ay wala ring moment kasi it is parallel with the Z axis. First consideration. Si PY lang kasi siya lang yung may moment arm. Ito, meron siyang perpendicular distance D. And then kung mas nilayo natin yung handle, nilakihan mo yung pinto, mas madali siya actually i-rotate or mas malaki yung moment kasi nga moment is force times distance. So kung mas nilakihan mo yung moment arm, mas malaki yung moment, mas madali mo siyang mapapaikot or mapaparotate along the z-axis. And of course, kung mas malaki yung component mismo ng force, yung P, F, mas madali din siyang mag-rotate along the z-axis. So, ganun po yung analogy na pwede natin or example para maintindihan natin yung apat na consideration dito sa pag-compute or pagkuha ng moment of a force about an axis. Moment pa rin siya, so ang Newton meter pa rin po ang unit niyan. So, para lalong mas maintindihan po, lalo na mas pa, isolve natin yung example sa libro nyo. Okay. Meron daw tayong force na 195 kN that acts along the line AB. Determine daw natin yung moments mx, my, and mz using the scalar method. So, hindi muna tayo mag-vector method. And then, kunin din natin yung moment of F about point A. I-verify natin using the vector method kung parehas ba yung nakuha natin sa part 1. For the scalar method, part 1, una, ang gagawin natin is kunin natin yung component vectors or component ng force natin ng 195 kilonewtons, Fx, Fy, and Fz. Pero, nakalagay na dyan yung sagot actually 45 kilonewtons. Pero paano ulit kunin yon? So yung force ay 195 kilonewtons, yun yung magnitude niya. And then okay, yung vector form niya is F. Tapos i-multiply natin dun sa magnitude times kung saan mang direction siya. Ang direction niya is nakalagay dyan along the line AB. The force F of magnitude 195 kilonewtons acts along the line AB. Okay? So, we need excuse me. F is given magnitude 195 kilonewtons. We need to look for the unit vector in the direction of AB. And this is actually the vector itself, AB, divided by yung magnitude niya. And paano natin kukunin ulit sa AB? Coordinates na. Ang coordinates ni B ay ito, point B. This is 3 meters siya papunta kay X. And then 12 meters siya papunta kay Y. And then wala siyang Z. So, that is 3, 12, 0. 3, 12, 0. Okay? And then, yung component naman ni A, or yung coordinates ni A, ay nandito siya sa mismong taas. Nasa Z siya, so wala siyang X and Y, pero meron siyang 4 sa Z. So, 0, 0, 4. And para makuha po yung vector AB, ima-minus natin yung coordinates nila. So, that is 3 minus 0
3 dun sa x direction or 3i plus 12j, and then 0 minus 4 is negative 4k. Yan na mismo yung AB natin. At ang kanyang magnitude ay, paano po kunin? Yun po yung square root lamang ng squared, squared, squared. So 3 squared plus 12 squared plus negative 4 squared. And that would give us 13. Ayan. And therefore, yung ating unit vector in the direction of AB is equal to 3i plus 12j minus 4k divided by 13. And therefore, yung F natin is 195 kilonewtons yung kanyang, okay, hindi ko na isama yung kilonewtons, pero automatic kilonewtons yung units natin mamaya. Multiply natin sa unit vector in the direction of AB. So, times 3i plus 12j minus 4k divided by 13. And that would give us 195 divided by 13 times 3, 45i. And then 195 divided by 13 times 12, 180j. And then 195 divided by 13 times 4 minus 60k. And of course, that is in kilonewtons. And therefore, ang x and y, z components ng F natin ay F of x is 45 kilonewtons. Fy is 180 kilonewtons. And then Fz is 60 kilonewtons. Magnitude lang po itong mga to. Kaya nga, ganyan yung nakita nating value dito. Ayan, 45, 60, and 180. And then, paano na ngayon natin kukunin yung moment? Okay, so ang kinukuha po natin is find the moment of F about point O. Yung point O po ay nandito. It's the origin. Determine the moments about the coordinate axis pala. Sorry. Okay. So, tatlo yan. About the x-axis, about the y-axis, and about the z-axis. Okay. Let's solve for moment about the x-axis. Okay, let's go back to the diagram. Kung magmo-moment tayo dito along x, ito po, and i-consider natin yung mga forces na present. Diba? Keep in mind yung apat na condition natin. Walang moment kapag parallel yung force, walang moment kapag yung line of action ng force ay may intersect niya yung ating axis, kung saan kinukuhanan yung axis, yung moment axis. Okay, yung unahin natin yung x-axis nga. Okay, as you can see, si 45 kilonewtons, or that is f of x, ay parallel doon sa moment axis natin na x-axis. Ibig sabihin, wala siyang moment. Okay, x siya, x. No moment. Kapag i-consider naman po natin yung 60 kilonewtons, pag in-extend natin, di ba arrow yan, in-extend mo siya, may intersect niya yung x-axis or yung moment axis natin. Therefore, wala rin siyang moment. So, wala silang nagawa. Pag kinonsider naman natin ngayon itong 180k kilonewtons, that is yung Fy, as you can see, hindi siya parallel, hindi niya rin ma-intersect yung ating moment axis, and therefore, meron siyang moment. So, yung dalawa lang ang walang moment. Ngayon, para makuha yung moment, kailangan nating kunin yung perpendicular distance D.
Ano yung perpendicular distance? Ito po yung 180k. Ang perpendicular distance niya mismo ay ito. Pero gano'ng kataas yan? Nakalagay naman po dito, 4 meters. Okay, and therefore, yung moment at k natin, force times distance, 180k kilonewtons times 4 meters. 180, moment along x is 180 kilonewtons multiplied to 4 meters, and that is equal to 720 kilonewton meter. Okay. Ano po ang direction ngayon? Nakadepende kung paano niya marorotate. Ganun pa rin po yung ating convention dun sa moment about a point. Kung marorotate niya counterclockwise, positive. Pag marorotate niya clockwise, negative. As you can see, yung force natin na nag-create ng moment is 180 kilonewton. So, papunta siya doon. Pag in-extend mo yan, then, anong direction to? This is clockwise. So, yung moment natin is actually dapat negative. So, lagyan natin yan. Negative 720 kilonewton meter. How do we get na yung moment sa ibang axis? Ganun lang din po yung process. Titingin ka ng parallel and titingin ka ng moment about, anong ina-next natin? Y-axis. Okay, balikan natin yung diagram. Yan. So, ibalik natin. Balikan ko lang yung mga sinulat ko. Yan. Meron pa rin tayong tatlong components, of course. Kinakalimutan na natin yung 195 kilonewtons, no? Kasi nga, break down na natin siya sa kanyang components. Component forces. X, Y, and Z component. So, along the Y-axis, ano yung mga mawawalan ng moment? Obviously, si 190 kilonewtons, mawawalan siya ng moment. Parallel kasi siya doon sa ating moment axis. This time kasi ang kinoconsider natin is Y na. Okay? Parallel yung 180 kilonewtons, so X ka rin, wala kang moment. Yung 60 kilonewtons natin na pababa, again, pag in-extend natin yan, mai-intersect niya yung ating moment axis, which is the y-axis, and therefore wala tayong moment arm, and therefore X rin siya, wala din siyang moment. So ang natira na lang is 45 kilonewtons, which is obviously hindi naman parallel and hindi niya rin mai-intersect yung ating moment axis or the y-axis, and therefore meron siyang moment. And again, paano kunin yung moment? Force times distance. Force is 45 kilonewtons. Ano ang moment arm natin? Titignan mo lang ulit yung distansya niya or perpendicular distance niya papunta sa moment axis. And obviously, ilan ito ulit? 4 lang din ulit. 4 meters. Parehas lang din kanina. Okay, yun lang din yung perpendicular distance. So, therefore, ang moment natin about the y-axis is 45 kilonewtons multiplied to 4 meters. That would give us 180 kilonewton meter. How about the direction, sir? So, balikan natin yung ating diagram. Marorotate. Saan niya marorotate? So, medyo galingan natin ng konting imagination. Ito yung y-axis. Ito yung force natin. Okay, saan siya marorotate? Pag in-extend mo yan, ayan, looking back here, kung dito ka nakatingin, paiikutin niya ng, anong direction to? Counterclockwise. And therefore, positive po yung ating magiging direction for moment along Y. So, positive yan, as is ng ganyan. How about on the moment on the z-axis? Moment about z-axis.
Let's see. Balik tayo sa diagram ulit. Nandyan ulit yung tatlong components natin, 45, 60, 180. Okay, let's consider the z-axis. Anong moment natin? Lahat sila, si 45 na-intersect niya, yung z-axis, si 180 na-intersect niya. Si 60 kilonewtons is actually on the z-axis, so na-intersect niya na, parallel pa siya. So, wala tayong moment, na x silang lahat, no? So, ang moment natin sa z ay 0. And therefore, kapag pinagsama-sama natin yan, para makuha yung vector form ng moment natin, that is equal to, ang sagot ay, or kahit ganyan na, scalar naman negative 720 and 180 kilonewtons. Ganun po yung scalar method. Madali lang itong scalar method, lalo na kung yung axis, na yung moment axis natin, kung saan natin iniikot yung bagay, is parallel doon sa mga parallel or perpendicular doon sa mga coordinate axis ng ating three-dimensional coordinate system. Pero kapag hindi siya parallel or perpendicular, kunwari nakaslant siya, medyo mas nahirapan tayo kasi break down natin siya sa parallel and perpendicular components pa ulit. So, si scalar method ay best preferred kapag yung moment axis natin ay parallel or perpendicular with the coordinate axis. How about yung vector method? Paano po natin kukunin yung vector method? Okay, as you can see, yung definition natin dito ng moment, ayan, yung moment natin is triple product siya, diba? Cross product ng R and F at saka ng dot product pa kay lambda. Si R is yung position vector mula dun sa O papunta sa line of action ni F or ng force. Si F is yung force mismo and yung lambda is yung direction natin ng moment axis. Okay, for the vector method, actually, kukunin lang natin yung cross product. And di ba, naano na natin yung moment about a point. Paano yung shortcut ng cross product? Yung parang determinants, x, y, z. So, kukunin lang natin yung cross product ni R, yung moment arm, and then, yung ating force. So, nasaan na yung formula? For part 2, vector method, find the moment of F about O by the vector method para ma-clarify, ma-verify natin na parehas yung makukuha natin. Okay, remember dun sa definition natin kanina ng axis, si point O is kahit anong point basta within the axis. So, ibig sabihin, pasok siya, di ba? Kasi dito sa diagram natin, si O ay pasok sa X, dumaan siya sa X axis, dumaan sa Z axis, and dumaan din siya sa Y axis. So, pwedeng, ang gawin na lang natin is, moment na lang, moment arm, moment at O, moment arm times yung cross product ni force. Okay, yung R, dito sa definition po natin, remember, si R ay yung directed line segment or the position vector mula kay O papunta dun sa any point, okay, sabi niya dito, any point papunta sa line of action ni force. So, dito po sa example natin, yung line of action ng ating F is from A to B. So, ang pinakamadali para makuha yung ating
R is eto mismo. Dito ka na mismo kay A. Kasi sabi naman niya, any point eh. So, ito na lang yung gagawin mong R. Okay? Yung R natin is from O to A. Kasi mas madali. Although, pwede ka naman dyan. O kung gusto mong pahirapan yung sarili mo, pwede ka naman kumuha dito sa B. Kasi sabi naman niya, yung R is any position vector mula sa point O papunta sa kung saan mang point within the line of action. So, pwede mo siyang extend. Line of action ng force. Pwede actually si B or pwedeng kahit saan dyan. Pero ang pinakamadali as you can see is dun ka na mismo kay A. Kasi very straightforward siya. No? Pag drawing mo itong or kinonect mo yung position vector natin, upward lang yung magiging position vector natin. Ibig sabihin, wala siyang X direction, walang Y direction, at meron lang siyang sa K lang. So, actually, that is for K meters. No, kasi papunta from O to A, 4 meters yung height niyan, nakalagay naman. So 4K lang, wala naman siyang K, I, N, J. So sa K lamang siya. So yan na kaagad yung R natin. And then kailangan mo pang kunin pero say force. Pero no problem kasi nakuha na natin yung components niya kanina. Ito na. Okay, ito na mismo yung ating gagamitin na pang cross product dito. Ayan. So, ROA is 0, 0, 4. Pataas po kasi yung direction ng ating R. Ayan, ito yung R po natin, ROA. And then yung force natin is 45I plus 180J minus 60K. Ito. So, yun yung ilalagay natin dito. 45, 180, minus 60. And then, pwede na ulit tayong mag parang determinant method. Madali lang siya kasi maraming zero. So, paano po ulit ito? Magdodrawing tayo ng diagonals. Sorry. Wala. Venus. Okay. Drawing tayo ng diagonal lines pababa. So, meron tayong 0 dito, kaya 0 na kaagad yun. Then, ito. Yan. So, 45. Sorry, dapat IJK ito pala, kasi direction. Check that. I, J, and K. Hindi ko na mabura. Okay, IJK yun. So, we have 4J times 4 times 45, that is 180J. And then, itong K0, 180, 0 na kasi meron tayong 0, nakamultiply yan. And then, lahat naman ng pataas is negative. So, itong 45, 0K, negative din, so 0. 180, 40, ayun na, IJ. Okay, walang 0 dyan. So, meron tayong negative. 4 times 180 is 720. I. And then, negative 60, 0J, that is 0 also. So, yan po lang po yung matitira. I-rearrange natin sa IJK, we have 720 I plus 180J at wala siyang 0 sa K. Which is, as you can see, equal po dito sa nakuha natin. 720 kilonewton meter negative sa mx, ito yan. And then yung my, ito lang din. And then 0 sa z-axis kasi 0 po yun sa mz, moment at z, about z-axis, sorry, equals 0.